Good morning mga kapudyak, Ari Uten. So nandito na naman tayo, Saturday morning. Padyak tayo. Hindi ko lang alam kung saan tayo pupunta. Iniisip ko sa ano tayo sa Santa Monica Pier. So medyo malayo-layo yun, pero matagal na tayong hindi pumapadyak. So sama kayo. So ito, anong oras ngayon? 7 o'clock ng umaga. Medyo makulimlim kung nakikita ninyo. So maganda ang panahon. Malamang yan mamaya lalabas ang araw. Pero anyway, sa nakikita ninyo, walang gaanong tao. 7 o'clock. Unang-una, katulad na sinabi ko sa inyo, natutulog pa karamihan ng mga tao. Dahil syempre bumabawi ng tulog yan sa sa trabaho nila pag weekends. Pangalawa, dahil nga sa administration ni Trump, by the way, full disclosure, fans ako ni Trump. So this is not, hindi ko ibabash si Trump dito. So anyway, maganda ang ginagawa ng administrasyon. Hinuhuli nila yung mga illegal. Kaya ngayon, yung mga tao nagtatago, hindi na naglalabas. Kumbaga medyo mahina ang mga loob nila ngayon. Hindi katulad ng dati na wala silang pakialam dahil alam nila hindi silang huhulihin. Okay, ito putang ina. Puta ayos yun puta. Pero mababa ang boses nun, nakala mo. Bago na namang apartment complex. Oo nga pala quick update. Nag-upgrade ako ng gulong. Pinalitan ko na yung exterior ko ng slick. Ang nakuha ko yung made in Japan, kaya tuwan-tuwa ako. Magandang deal yung nakuha ko. 27.5 by 1.9. Yung dati ko nasa 2.1 yata. Parang ganun basta malapad siya kasi di ba mountain bike to. So anyway, ang laking tulong nung slick at saka mas manipis. Mas komportable yung padyak ko. Ayan nakakahabol ako. Dati hindi ako makahabol ng ganyan Uy, ano to? Ayos to, breakfast burritos, chilaquiles. Ayos to sarap yan tacos al pastor, pick up orders. It's kinda cool. Natrabaho sila. Uy, ito pala yung restaurant ni Elon Musk. Ano ba yung Tesla diner ba yun? Tesla diner ba yan? The Tesla diner. Nung unang bukas ang daming taong nakapila. Ngayon kakaunti na lang. Siguro kasi nga novelty at saka gusto nilang ipasikatin. Ngayon so yung mga tao. Medyo nakaka-boring wala tayong ganong makita, panay kotse at saka mga sasakyan ng kalsada lang ang nakikita natin. Anyway, topic. Ano bang pwede natin pag-usapan? Ito, kanina ko pa pinag-iisipan to Las Vegas. Sa tingin ba ninyo or nababalitaan ba ninyo na palubog or pabaksak ang Vegas? Ano ang opinion ninyo o ano ang alam ninyo? I-comment lang ninyo dyan sa baba. Anyway, pagkwentuhan natin. Alam niyo ang isa sa mga na tanggap ko dun sa sa YouTube feeds ko is yung
parang namamatay na daw ang Vegas. Totoo ba o hindi? Tangina, laki ng katawan ng babaeng yun, ano? Tanginang yun. So, bakit nga ba sa tingin ko palubog na ang Vegas? Ang unang reason dyan is magastos na. Meaning, ang sabihin ninyo, Adrian, pag pumunta ka ng Vegas, talagang kailangan gumastos ka. Pero totoo yun. Pero dati, welcoming ang mga hotel at saka establishment. Ngayon, nananaga na sila. Sobra na. Parang $15 para sa bote ng tubig o $5 sa bote ng tubig. Kaya ano yun, di ba? Tapos ando doon yung bawat kibo mo merong fee. Biruin mo ba naman magpa-park ka sa hotel mo, magbabayad ka. Parang tangina, pupunta ako sa hotel mo, kailangan ko pang magbayad ng parking. Eh di ba dapat kasama na yun sa sa experience ng pagpunta ko sa hotel mo, di ba? So yun ang una, lahat may gastos. Meron pang tinatawag na resort fee. Ano ba yun? Nagstay na nga ako sa hotel mo kailangan ko pang magbayad ng resort fee. Ano yun? Para saan yun? Saan ko magagamitin yung bakit ako nagbabayad dun? Di ba? 15 years ago, wala yan. Punta ka, ito ang ninyo, ang bill ninyo sa hotel ninyo. Thank you so much. So yun, yun. Lahat, gastos, lahat. Tinataga ka sa presyo. Ikalawang reason kung bakit patay na ang Vegas, kasi yung style nila ng sugalan. Anong ibig ko sabing style nila ng sugalan? Dinudugas na nila yung mga tao. Yun ang isa sa mga reason. Example, alam niyo yung roulette ba yun? Yung nakikita mo may bola na nilalaglag tapos may umiikot-ikot. Dati yun, yung mga slices parang 1 to 30 lang yata. Ngayon ginawa na nilang 1 to 50 or 1 to 40. So ang ibig sabihin, ang chances mo na manalo, dihado ka, di ba? So yun, dihado ka kagad dun. Tapos yung mga ibang games pa, katulad nung slot machine, yung ginaganon mo yung braso nung machine, di ba? Dati yun, kasi computerized na ngayon dati yun nakaprogram na 70% kang talo pero 30% panalo ka, parang ganun even though ang batas is kailangan 80% lang na matatalo ka, parang ganun tapos dinugas nila sa programming na kung ano yung sinabi ng batas, yun ang ibibigay nila sa'yo. So mas less yung chances mong manalo. Dihado ka na naman doon. Pangatlong reason do sa sugal, sa sugal pa lang is ang mahal. Dati kung kunyari pupunta ka doon sa nakikita niyo yung katulad ng roulette table ulit, yung by bola, pwede kang may mga table na 25 cents, 50 cents, $1, $5. Ngayon, ang minimum nila is $5. Tangin lang yan. Paano ba naman ako mag-e-enjoy hindi naman ako ganun kayaman, di ba? Paano ako magsusugal dyan kung ang minimum mo is $5 kagad? Hindi na lang, thank you na lang. Mag-e-enjoy ako ng hindi nagsusugal. So yun, di ba? Parang wala na, killjoy. Kaya ka nga nagpunta doon para magsugal mag-enjoy kung mananalo ka o hindi kung ganun lang na dihado ka, wag na lang, di ba? So yun yung reason na naman na dihado ka sa chances mo, ang mahal. So bakit ka pa pupunta ng Vegas? Di punta ka na lang dun sa mga casino na malapit sa LA, di ba? So yun,
Siguro kailangan ko ng patono itong bisikleta ko. May mga tumutunog-tunog na pagka umipidal ako eh. Madala nga next week oh. Tsaka pa nagsishift ako minsan parang hirap na siya. Sabagay, may dalawang tatlong taon na rin itong bisikleta kung hindi na papatono. So long overdue na. Pahinga muna tayo dito. Bumili ko ng Gatorade. Kapag iwanan eh. Iba na talaga yung walang exercise. Mabilis nang ihina pero tutuloy pa rin natin papuntang Santa Monica. Kahit na buong maghapon tayo. Okay. Isa pa palang reason kung bakit namamatay ng Vegas. Pero may kinalaman din sa gastos. Na wala na yung dating yung dating feel ng buffets. Ngayon kasi ano ba tawag doon, yung pagarbuhan yung buffets. Pamahal ng pamahal. Hindi katulad nung 20 years ago, 15 years ago, for $10, $15 meron ka ng makakainan na buffet. Wala na ngayon yun. Ngayon panay gourmet na. Kaya nag-aalisan ng mga tao dahil kumbaga wala na yung dating deal na gusto mo lang kumain ng masarap. So yun. Na. Siguro na tayo, 1/3 or less than a third tayo. Lapit na. Aabot din. Tiyaga lang talaga. There's a lesson there. Tiyaga lang talaga, makakaabot ka rin sa destination mo. Okay. Santa Monica na. Time check 8:35. Ang katao-tao, nagpapahinga yung mga tao, or yung mga illegals nagtatago, ayaw lumabas. Ayos charge, ano ba tawag dun, yung recharge center ng Tesla. Ayos umalakas na ang hangin, tsaka lumalamig. Lapit na tayo sa dagat ayun amoy ko na yung simoy ng dagat. Time check 8:30 ng umaga, wala pa rin katao-tao. At saka sa totoo lang, aaminin ko sa inyo, pabaksak din ng Santa Monica. Alam nyo kung bakit? Kasi very liberal itong city na to. Very liberal ang pamamalakad nila. Kaya yung mga homeless nakakalat lang dito sa mga magagandang lugar. Kaya natatakot yung mga tao diba? Kumbaga may kasama kang anak, gusto mong mag-dinner, ang kaso may mga nakakalat dyan na homeless, mga nagmumura, minsan nagkakalat, as in nagtatai pa kung saan saan. Hindi ka na lang pupunta rito. So yun ang reason kung bakit pabaksak din tong city na to. So the lesson is, liberalism destroys your community. Kaya na tayo. Aabot din. Alam niyo, in fairness, mabilis din tayo nakarating dito. Kung tutuusin lang,
7 tayo umalis. Tapos anong oras na? Magna 9. So 2 oras din halos. Palis na tayo. Paano kasi papahinga pa sana ako. Ang kaso umaambon na. So medyo lumalakas yung ambon. So sisimulan ko ng magpadyak pa uwi. Ang ganda pa naman dito. Tsaka walang mga chicks na nagja-jogging. Kaya uwi na tayo. Gutom tayo dito. Ang daming mga saradong tindahan, no? Ang daming mga yung mga spaces na for lease. Paano maraming mga nagsaradong mga businesses. Nakakalungkot tignan at isipin. Dati vibrant tong na to, tong area na to. Tapos maraming mga social dito. Nakita nyo yung tagahakot ng basura doon. Pero kami storya nun dito sa may Honda Santa Monica. Nakalimutan nung driver ibaba yung crane niya. Napatid yung namin, fiber optic cable, yung naka balandra or nakabitin sa pagitan ng dalawang building. Puta, yari. Tapos nung ikanahapon na, nakita ko yung dalawang mekaniko, sinusubukan nilang splice yung kable. Mga Latino. So hindi ko masabi sa sa Spanish na hindi nyo maaayos yan dahil hindi kuryente yan yan, ilaw, light, fiber optic yan So yun lang, nakakatawa lang. Pahinga muna ulit tayo dito sa may kanto. Siguro mga 1 mile na yung bike ko mula doon sa pinagsimulan natin kanina. Hindi na umaambon dito so sabi ko pahinga muna ulit. Ito pala sa likuran natin mga charger ng electric vehicles, EVs. Ayan iba't ibang mga kotse, mga nagcha-charge sila. Dami nyo nang naghihintay dito. Yan ang problema sa electric. Hihintay ka ng ilang minuto, hindi ka tulad ng gasolina. 5 minuto lang tapos ka na, pwede ka na, full tank ka na. Kaya hindi ako pabor sa all electric Mas gusto ko talaga yung hybrid. Medyo dumadami na yung mga sasakyan sa kalsada Madami na traffic. Question pala ako sa inyo. Sino sa inyo ang nanonood ng King of the Hill? Kasi yung bagong nilabas na 14th season, nakakatuwa Hindi ko pa natatapos Baka this weekend magbi-binge ako. Natapos ko na yung first 5 episodes. Tapos tatapusin ko na this weekend, hopefully. Ayan sa likuran ko yung restaurant ni Elon Musk. Ang daming tao ngayon, lunch siguro. Grabe. Ang sisikip na ulit ng kalsada rito dahil nasa Hollywood na tayo. Matandang area na tong Hollywood So anyway, eto na tayo, pauwi na ako. Hopefully nagustuhan ninyo yung
ano natin, lakbay natin. Hopefully nabusog yung mga mata ninyo kahit hindi ako nabusog sa pagkain. Next time siguro kukuha tayo ng ng restaurant. At saka yung si pala yung kaibigan ko kaya hindi nakasama ngayon. Paano may lakad sila ng pamilya niya? I mean single siya pero yung family nila. So anyway, please wag niyo kalimutang mag-like, subscribe, at saka mag-share, at saka i-report nyo na rin tong video na to. Thank you. Bye.